Kaya huwag na kayo nagala o magtatagal pa rito. Kung hindi kayo makakauwi, bukas ang barangay hall sa inyo. Pero huwag kayo gagala sa gabi. Dahil paminsan-minsan ay nagagawin pa rin dito ang aswang na yan. Salamat po ba? Pwede din po ba kami mag-interview ng ibang nakatira rito? Para makakuha pa po kami ng mga impormasyon tungkol sa mga aswang. Oo, sige. Pilo, samahan mo sila kay Perla. Pagkatapos ng interview namin kay Kapitan Rufo, ay dinala naman kami ng barangay tanod sa bahay ng sinasabi nilang si Perla. Isa itong matandang babae na kaidaran lang din ni Kapitan. Pinatuloy niya kami sa kubo niya at tiniblahan ng kape. Nagpaalam naman yung tanod na aalis muna siya dahil may asikasuhin to. Nang makita ni Aling Perla na inaayos siya rin sa camera, ay agad na tumalim ang mga mata niya. Ayoko ng camera. Walang camera. Sige po, pasensya na po kayo. Hindi na po kami mag-video. Pero okay na po ba na-record namin ang usapan namin? Wala bang camera yan? Wala po. Boses na po niyo mare-record. Kung ganon, sige. Ano gusto niyo bang malaman? Tungkol po sa mga aswang na namumugad daw sa baryong to. May katotohanan po ba to? Wala. Hindi totoo yan. Nagkaroon lang ng epidemya noon. Kaya sinabing inaswang sila ng mga taga rito. Pero wala. Hindi pugad ng aswang ng baryong to. Pero naniniwala naman po ba kayo sa aswang? Oo naman. Hindi lang naman dito sa baryo namin na may aswang. Kahit sa mga karating baryo o kahit sa ang panig ng bansa natin ay may aswang. Iba't ibang uri sila. Paano pang iba't ibang uri? May aswang na lipad at aswang na ordinaryo lang. Yung mga kayang maging pusa, aso o baboy na mo. Aling Perla, nakakita na po ba kayo ng aswang? Oo. Nung bata ako, may gumagalang manananggal dito. Sila ay kabilang sa aswang na lipad. Kaya huwag na kayo magtatagal dito. Dahil yung bang baryo namin, baka kayo ang aswangin, lalo na tayo lang kayo rito sa amin. Kung ganun po, nandito pa rin po ang mga aswang? Wala na. Matagal nang hindi nagpakita sa amin yon. Siguro lumipat na ng ibang lugar. Wala na po bang ibang mga usap-usapan pa? Wala po bang napapatay ang mga aswang nito lang? Sa tagal na ng panahon, hindi ko na maalala. Saka, wala na namang balita ang mga taga rito na ganyan. Nagkatingin na lang kami ng mga klasiko nito bago magalan na nagpaalam kay Aling Perla. Habang naglalakad kami pabalik sa barangay hall, ay hindi na namin maitago ang disappointment namin. Para kasi nagpakapagod na kaming dumayo sa kapis at nagsayang ng pera para sa isang boring na interview. Saka, halos wala rin naman kami makitang tao dito. Kaya wala rin kami ma-interview na iba pa. Ang boring naman nun. Yun ang pinunta natin dito. Akala ko pa naman na may interview tayong aswang. So, kumain pa lang lahat ang kumakalat tungkol sa baryo ko. Yan ang purpose sa pagpunta natin dito. Alam mo, ngayon lang ako mag-agree sa sinabi mo Sana pala hindi na tayo nagsayang ng effort. Sa computer shop na lang sana tayo nag-research. Ang aswang na yan. Ang pangit kasi talaga ng topic. Kevin, siguro yung iba nating kaklase, nag-i-enjoy sa ginagawa nila. Ano na gagawin natin ngayon? Siguro, mag-interview na tayo sa labas ng baryo to. Baka mas madami pa tayo mga sa kanila eh. Napansin mo rin ba, Erwin? Paano may kinatago si Aling Perla? Saka, paano nyo nasabi baka biktimahin tayo ng aswang? Matagal na pala hindi nagpapakita ng bibiktima ang aswang dito. Hindi na nga, parang tinuruan lang siya kung anong dapat isagot sa atin. Saka, mukha siyang kabado. Ayaw siguro niya tuloy ang masira ang ibahin ng baryo nila. Ito din ano. Ulit na nga tayo. At si Manong habay-habay na lang interview natin. Mabuti pa nga. Mas madami nga yata alam yun. Tsaka paggabi na rin. Baka naiinip na yung kakahintay sa atin. Habang naglalakad pabalik sa barangay hall, ay nakarinig ka ng sumitsit sa amin. Pagpili namin po ano yun, ay nakita namin ang isang dalagita na nagtatago sa puno at kumakaway sa amin. Paglapit namin sa kanya, ay pabulong siya nagsalita na para bang ayaw niya may makarinig sa kanya. Mga kuya, mga ate, gusto ba ninyong malaman ang totoong sikreto ng baryo to? Sikreto? Anong sikreto? Hindi ba ninyo napansin? Walang gaanong tao sa labas. Kasi nga, napagsabihan na kami ni Kapitan tungkol sa mga dadayo rito. Anong ibig mong sabihin? Saka, ano ba ang pangalan mo? Ako po si Alma. Kung gusto niyong malaman ang sikreto ng baryong to, sumama kayo sa akin. Baka makita pa tayo rito ni Kapitan eh.
Nagkatinginan kaming apat. Hindi namin alam kung sasama ba kami o hindi sa dalagitan na to. Baka kasi masali na naman yung oras namin. Total, nandito na rin naman tayo. Sulitin na natin. Kesha, hapon na. Kailangan na din natin makaalis dito. Tama si Trisha. Nandito na rin tayo eh. Bakit na yung train na hinahanap natin? Paano pag niloko lang tayo ng batang yan? Hahayaan lang ba natin buhay ng reports natin? Hindi dapat hindi na tayo pumunta rito. Nag-research na lang sana tayo sa library o kaya sa computer shop. Guys, wala na rin naman mawawala sa atin kung sasama tayo sa kanya. Kailangan natin tapusin to. Saka bilang leader nyo, ako masusunod. Kung gusto nyo mataas na grades, kailangan natin ng konting sakripisyo. Sige, kahit na ako. Dali, samahan mo ako. Kunin natin yung ibang gamit natin sa barangay hall. Teka, Renz, kapag nagtanong si Kapitan, sabihin mo paalis na tayo ha. Sige, akong bahala. Sa kagustuhan naming makakuha pa ng mas marami at makabuluhang impormasyon, ay sumama kami kay Alma. Hindi man kami naniniwala sa mga aswang ito, ay gusto pa rin namin makakuha ng impormasyon sa mga taong naniniwala dito. Kaya pagbalik ni Ren sa delay, dala na nila ang iba pang mga gamit namin. Sumama kami kay Alma. Inala niya kami sa bahay na nasa kakahuyan at may kalayuan na sa ibang mga bahay. Dalawang palapag ang bahay nila na gawa sa kahoy. Malaki ang bintana na gawa naman sa kapis. Lumang-luman ang bahay nila pero may kita pa rin ang ganda nito. May mga kubo rin sa tabi nito at maliit na bahay na mukhang kamag-anak din nila Alma. Approachable ang mga tao rito at mga sikaso sa bisita. Lahat sila'y nakangiti na makita nila kami. Nay! Tay! Nandito na po sila! Kayo na ba yung mga reporter? Nako, hindi po. Mga estudyante lang po kami. Ito pong ginagawa namin ay para po sa thesis namin sa school. Ganun ba? Hindi ba alam ni Kapitan na pupunta kayo rito? Bakit po? May problema po ba kapag nalaman niya? Ayaw kasi ni Kapitan na may mga timadayo rito para umpatin pa ang mga sekretong tinatago ng baryo namin. Nay, sa totoo lang po, hindi na sikreto dahil marami nang nakakaalam. Kaso, pilit pa rin tinatago ni Kapitan. Oo nga po eh. Ang sabi ni Kapitan, chismis lang daw ang lahat tungkol sa mga kababalagan sa baryo nyo. Ayaw kasi niyang lumantad sa mga tao na aswang ng mga nakatira sa baryong to. Natatakot siyang baka patingin kami ng mga tao kapag nalaman nilang aswang kami. Teka lang po. Pwede po kami kumuha ng video at saka pictures niyo? Sige, walang problema. Napangiti kami sa sinabi ng nanay ni Alma na si Aling Berta. Mukhang ito na kasi yung hinahanap namin magpapaganda sa gagawin naming reports. Ako nga po pala si Erwin. Yang nagbibideo po ay si Renz. Si Trisha at Elaine naman po yung magagandang kasama namin. Tawagin niyo na lang kung Aling Berta. Itong anak ko, si Alma. Pidyong naman ang pangalan ng asawa ko. Aling Berta, nabanggit po niyo kanina si Kapitan. Gusto ko lang pong ulitin ang tanong para maisama sa documentary. Sige, Bakit po nagsinungaling sa amin si Kapitan? At sinabing chismis na lang kumalat na balita tungkol sa lugar na to. natatakot kasi si Kapitan na hindi kami matanggap ng mga tao. Sa dami ng mga napatay niyang sanggol at buntis, hindi raw malabong gantihan kami ng mga tao. Sinasabi po ba